Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa piging na handog niya sa atin, tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating mailalang. Tanay ang Panginoong butihin, ialay manaawitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay manaawitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Hinirang mo kami upang magbunga ng kabutihan at kabanalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ikaw ang Panginoong darating upang hatulan ang lahat sa wakas ng panahon. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Ikaw ang bukal ng aming pananampalataya at gantimpala ang mimnimiti ng tanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kalwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noong pa'y inawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ampuon ang Diyos. Mapalad ang bayan Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo sa aming makamit o puon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama ni Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon din pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang
at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga tao nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalaala nila ay ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya ay maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat do'y walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para magpagdating niya ay magbukas ng kanyang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siyang dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para po sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at patalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalaan ng kanyang Panginoon sa sambahayanang ito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit
Kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi dapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda ni sumusunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ano nga ba mga kapanalig yung mga bagay na pinakananais mo? Ano yung mga pangarap na iyong inaasam-asam na mangyari sa buhay mo? Bata pa man tayo ay tinuruan na tayo ng ating mga magulang na mangarap. Tayo tinuruan na umasa, mag-asam ng mga bagay-bagay. Pero batid naman natin na habang umiinog ang mundo at habang naglalakbay tayo sa mundong ito, hindi pala ganoon kadaling maabot ang pangarap. Dumarating ang maraming pagsubok, maraming problema, mga bagay na nagpapayanig sa bangka ng ating paglalakbay. Maraming bagay na inaasam na tila baga sa katotohanan ang hirap palang makamit. Kaya naman hindi natin maiwasan na ang iba nangangamba, ang iba natatakot, at ang iba napakadami mga alinlangan sa buhay. Mga kapanalig, sa linggong ito, sa 19 na linggo sa karaniwang panahon, tayo pinapaalalahanan at inaanyayahan ng Panginoon sa dalawang bagay. Una, huwag matakot. Ikalawa, umasa na may pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, napakadaming mga takot at pangamba. May mga taong natatakot dahil sa karamdamang pinagdadaanan. May mga natatakot dahil sa mga pagsubok o di kaya ay natatakot na baka bumagsak sa mga exams. Natatakot na baka mawala ng trabaho. Nangangamba na baka hindi sagutin ang nililigawan. Nangangamba na baka tuluyan na magkawatak-watak ang pamilya nag-aaway-away. Nangangamba na baka wala nang babalikan na maayos na buhay. Nangangamba na baka walang pambayad sa mga utang at sa mga bayarin sa tahanan. Nangangamba sa mga bagay na makamundo. Nangangamba sa maraming mga iba't ibang kadahilanan. Pero gayon pa man, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na sa lahat ng pangamba, sa lahat ng takot, sana tayo ay laging magkaroon ng tiwala sa Kanya. Bago pa man dumating ang mga pangamba at kinakatakot natin, ang Diyos na makapangyarihan ay lagi nang naririyan. At ito'y pinapaalala sa atin ng unang pagbasa, kung saan ipinakita kung paanong nilingap ng Diyos ang bayan ng Israel. Ang bayan ng Israel na dumaan sa daan-daang taon ng pang-aalipin ng mga Ehipsyo. Sila na nagkaroon ng mga takot sa kanilang kapakanan, mga pangamba kung sila ba'y makakalaya. Pero sa kabila ng lahat ng takot pangambang ito ng bayan ng Israel, sila'y patuloy na umasa at nagtiwala na darating ang araw, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangakong paglingap. At tunay naman, sa itinakdang araw, sa itinakdang panahon ng Diyos, tinupad niya ang kanyang pangako. Tinupad niya ang kanyang pangakong lilingapin, ililigtas ang bayan ng Israel. Sa ikalawang pagbasa, narinig din naman natin kung paanong si Abraham tinawag ng Diyos sa isang misyon. Inutusan at inatasan na humayo, nanirahan sa disyerto, bagamat hindi niya alam kung ano ang mga mangyayari sa kanya sa hinaharap,
Patuloy siyang nagtiwala at umasa sa Diyos. Bagamat para sa kanya parang ang labo na ng mga mangyayari sa mga susunod na araw, pero patuloy siyang nagtiwala at umasa sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ito rin ang ipinapaalala sa atin. Huwag kang matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng iyong Ama na ibigay sa iyo ang kanyang kaharian. Batid naman natin na ang ating mga pangamba, ang ating mga takot, ang ating mga pag-alala, mga pag-aalinlangan ay nakabatay dahil sa ating mga mahamundong pangangailangan. Pero ipinapaalala sa atin ng Panginoon na sana yung ating mga pangarap hindi lamang sa mundong ito, na sana yung ating inaasam-asam, hindi lamang tungkol sa mga pagtupad ng mga binubuong pangarap, kundi sana kasama din sa pangarap natin at inaasam-asam ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay pansamantala lamang at ang ating tunay na tahanan ay yung buhay na walang hanggan na ipinaghahanda sa atin. Kaya naman sana ito yung paalala sa atin, maging handa tayo dahil darating ang araw na tayong lahat lilisan sa mundong ito at haharap doon sa Kanya sa buhay na walang hanggan. At doon sana ay magkita-kita tayo. Doon sana iniimpok yung kayamanan. At doon sana tayong lahat ay magsama-samang maligaya. Pero makakamit natin yon kung sa paglalakbay natin sa mundong ito, nangangarap tayo, nagtitiwala tayo, at umaasa tayo sa buhay na iyon. At kung sa pangarap natin, sa pag-aasam natin, naandoon lagi nakatuon sa buhay na walang hanggan, siguradong anuman ang pagsubok na pinagdadaanan, lahat kahit mabigat, makakayanan. Kung tayo'y umaasa lagi sa dakilang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, mawawala ang takot, mawawala ang pag-aalinlangan, pagkus mapupuno ng pag-asa, mapupuno ng pagtitiwala. Ang Diyos na ginawa ang lahat, ang Diyos na kayang lupigin maging kamatayan, ang Diyos na makapangyarihan na pinagmula ng lahat at hantungan ng lahat, kayang gawin, gayon din ang iyong mga inaasam, ang mga dinadalangin. Walang imposible sa Diyos. Pero ang nais ng Diyos, pangarapin mo rin sana ang kanyang pangarap para sa iyo, ang buhay na walang hanggan, upang nang sa gayon, ang biyaya at ang grasyang ipinagkakatiwala at pinagkakaloob sa iyo ay magamit mo sa paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kararoonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mangmuli at ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panawagan ng Panginooy, tibayan natin ang ating pananalig at patunayan ito sa mga gawa. Bilang tunay na mga tagasunod niya, batid ang ating kahinaan, manawagan tayo at humiling ng ating mula sa Kanya ng tulong. Kaya naman sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, patatagin mo kami sa pananampalataya. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa simbahan, ang esposa ni Kristo, naway ang pananalig niya sa Panginoong Hesus ay manatiling inspirasyon para sa lahat at mapatunayan ito sa kawang gawa. Manalangin tayo.
Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga kura paroko, naway tapat nilang patnubayan ang mga pinamumunuan sa pamamagitan ng kanilang mga pangaral at halimbawa ng matibay at dalisay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa lahat ng pinanghihinaan ng loob dahil sa masamang halimbawa ng ilang mananampalataya, naway pagalingin ng banal na Espiritu ang kanilang mga sugat na pandamdamit pangkaluluwa at papagningasin sa kanila ang alab ng matatag na pananalig. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa ating lahat at sa mga mahal natin sa buhay, naway pahalagahan natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Pasiglahin ito ng panalangin at isabuhay ito araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Panginoong Hesus, tulutan mong makilala ka namin at paglingkuran sa aming kapwa. Hanggang makaharap ka namin sa kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Sa'yo, mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmamaganda mong loob ay ibigay sa amin upang maihain siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya na sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo sa kanto, Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhati. Ang
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mo. Tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka
at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang patalastas lang po, mga kapanalig, ang debosyon kay Maria ay hindi lamang isang tradisyon. Ito'y panata ng pag-ibig. Maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Marian Liturgical Celebration. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, o sa kaluluwa o maging ma-sponsor o love offering. Kayo po'y maaring tumawag sa Religious Department na may numerong 8925-7931, Local 129-131-137, o mag-text sa numerong 0917-631-4589. At hanapin lamang po si Miss Rene Jose o Miss Ali Nahe. Bago ho natin igawad ang pagbabasba sa aking po inaanyayahan ang ating mga kapanalig na mayroong karamdaman para sa maikling panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, aming dakilang tagapagligtas at manggagamot, kami po ay naninikluhod sa iyo ngayon upang ipakiusap po ang agarang paghilom ng mga kapanalig naming may karamdaman. Higit lalo po ang aming mga kasama ngayon sa pagdiriwang na ito. Pagkalooban po ninyo sila ng ginhawa at kagalingang pisikal at espiritual. Sa iyong awa ay patawarin mo rin po sila sa kanilang mga kasalanan. Huwag niyo po silang pababayaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at mundo, isip ang pag-ibig niyang Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.